Eto mga boss, so bali magandang hapon. Ito nire-repair ko nga pala yung na-swap ko na phone cooler ko dito sa ating rechargeable fan sa kapitbahay. Yan o. So bali yung problema nito yung kanyang battery dito. Lead acid. So naglagay ako dito ng isang 18650. So yung dalawang pirasong 18650 hindi kasi siya kakasya. So pag nilagay ko yung 18650 na isa, so medyo maluwag. Ang ginawa ko, naglagay lang ako doon ng palaman niya. Ibig sabihin, gumawa ko ng paraan para siya alog-alog. Tapos ito yung kanyang dating battery, 4 volts na 1.56. So sa lahat ng ating mga DIY or i-repair, pagka hindi kayo marunong o hindi kayo sure, ito lang titignan nyo dyan, yung kanyang voltahe. 3.7, 3 volts, 4 volts. So pasok na pasok yan, pwede yan dito. Mapa lead acid man yan or 18650, so pwede yan. So wag nyo lang kayo ditong mag-series. Ito yung ating customized na ginawa. Ayun, butas na siya. So gumamit lang ako dyan ng cordless drill para magkasya tong pinaka port nya. Ito mixi lang. Ito kasi naging problem niya guys. Pudpud na yung pinaka nya. Ayun, upot na yung pinaka loob ng charging pin. So instead na mag-repair tayo, dahil yung ating lead ay hindi na ganun kaganda, ayan, yung ating pahinang hindi siya pwede, tsaka sobrang tagal pagka ito ibabaklasin pa natin. Kaya ginawa ko lang guys, ito tinanggal ko to, tapos naglagay ako ng bilog dyan, nagyan kong wire, then yung wire papunta yung positive, negative o yung red tsaka white na color ng wire papunta sa kanyang pinaka board nito. So ito, kahit di ko nibalik yung pinaka original na circuit nito, so walang problema kasi ito ay 5 volts input resistor lang naman siya guys. So pwede na yan, okay na siya. Then naglagay lang akong konting rugby dyan sa pinakagilid-gilid nya. Tapos sa likod nakadikit na stick glue yan. Ito gamit ko, wala akong gulugan eh. So technique yan para yung pag sinaksak mo tong port, hindi siya basta-basta atras. Ayan o. So kaysa magpalitan dito ng charging pin, so mas matibay yan, bilog. Ito lang ang problema, huwag natin mawala to guys. Yan, check. So check natin kung may red indicator siya. Gamit na dito ng power bank. So sabi na may-ari, pag full charge green, charging red. Hindi mo nag-truth. Ayun o. Okay guys, gumagana na siya. Ibig sabihin, mas maganda yung ganito kaysa yung sa AC natin siya isasaksak. Anong AC guys ng tinutukoy ko? Ito yung sa kanyang AC port. So mas magastos siyang ganyan kasi ang habol lang naman natin ay may charge tong kanyang tong flashlight na to. So tingnan natin siya. Ito kung kuha na siya. Relax naman siya guys. Tama yung lakas. Yan, pagka kuha na. So naka-max siya guys. Ayun, naka-max. So ganito na po yung gagawin nyo. Siyempre hahanap lang kayo ng kapares na ito. Kunwari ito tsaka yung bilog sa mga gamit nyo na mga cordless drill na mini. So meron akong gano'n kasi na pangkuhan, kaya tinabi ko siya. Ito dito ko siya nagamit. Hindi mang ganun kaganda or ka-perfect yung gawa ko, pero pwede na rin siya for emergency. Yan guys. So kung tatanungin nyo kung malakas nga ba itong ginawa natin, itong rechargeable na Panasonic, ito yung kanyang speed 1. Ito naman yung speed 2. Ayan o. Ito yung speed 3. So kung sa mga alangan dito na ang katanungan nila sa isip nila kung meron ba itong BMS, so hindi ko na po ito nilagyan ng BMS guys kasi ay pang sarili ko lang naman siya. So inalang po ito sa may-ari, gawa nung ito ay malapit niyang itapon kasi nga sira yung kanyang battery. So kaysa bumili pa tayo ng lead acid, so lithium ion or 8650 na yung pinalit natin. So hindi ko na pinakita sa video kasi nga mas mahaba pa yung video natin. Ito yung kanyang port kanina, hindi siya kumasya ito. So ginawa ko na lang, kumuha na ako ng drill. Ayan o. So kaya ngayon, kahit wala tayong or walang kuryente, pwede mo siya charge dito kahit nasa bukid ka using power bank. Ayan o.
Yan, so guys, so nililinisan ko na pala siya kanina. So medyo may kunting dumi-dumi pa siya, pero kunting linis na lang yan guys. Yan, medyo may kalumaan na siya at medyo may katagalan na. So pangdagdag natin itong ating fan. Yan siya guys. So yun lang.